Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Magandang araw, ako po si Tessie, 38 anyos. Ang kwentong ibabahagi ko ay nangyari noong ako'y 24 anyos pa lamang. Natatandaan ko po, taong 2011 po yun. Hindi pa talaga ganun katagalan. Halos tumatak na nga po sa isipan ko ang mga nangyari noon. Kadalasan, ang naituturo sa atin ay igalang ang matatanda. Ngunit paano po kung may mga matatanda na hindi naman karapat-dapat na igalang? Ito po ang naging kalunos-lunos na karanasan ng kapitbahay naming si Krisha sa kamay ng kanyang mapang-abusong mga magulang. Krisha, ano? May sinaing ka na ba? Ilang beses na kitang pinagsabihan Talagang gusto mong masaktan ka na naman ha? Inay, pasensya na po. Naubos po kasi ang bigas natin eh. Sabi po ninyo, wag po akong hihingi sa inyo kaya hinintay ko na lang po na madiskubre niyong wala po akong naisalang. Walang ya ka talaga? Tatanga-tanga ka? Tonta! Paano kapag dumating ang tatay mo? Anong ipapakain natin sa kanya? Gusto mong ikaw ang ilaga ako sa kaldero, ha? Bibili po ako, inay. Pahingi po ng pera. Pera? Sa akin ka pa talaga ng hingi? Hindi ba't sinabi ko sa'yo na humanap ka ng paraan? Hindi pwedeng sa akin ka nalang aasa. Aba, ang kapal naman ng mukha mo sa lagay na yan. Hala, maghanap ka na ng may pangsasaing mo. Pero inay, malaki na po ang utang natin sa tindahan eh. Hindi ko nga po alam kung may papayag pa bang dagdagan natin ang lista sa kanila. Lintik ka talagang bata ka no? Huwag mo akong ini-stress ha. Ikaw na ang maghanap bago ka pa magulpi na naman ng tatay mo. Araw-araw ko pong naririnig ang ingay ng sigawan sa katapat na bahay namin. Palagi na lang nagbabangayan ang pamilyang nakatira doon. Sa pagkakaalam ko, nag-iisang anak lang nila Aling May at Mang Rudy si Krisha. Ngunit kung itrato nila ang anak nila, masahol pa sa basahan. Nakita kong bumukas ang pinto ng bahay nila Krisha at patakbong tumawid sa kalsada ang kawawang dalagita. Pinupunasan ng muka, halatang galing sa pag-iyak. Papunta siya sa kinaroroonan ko. Ate, pautang po ng bigas, kahit 1 kilo lang po. Mukhang galit na naman ang nanay mo Kaso lang kapag nagkagulo kayo, bakit parang nadadamay kagad kami? Ate, maawa ka naman po sa akin. Hayaan mo po at hahanap po ako bukas ng paraan para mabayaran ang utang namin ng paunti-unti. Sige na po ate. Mahaba ng lista nyo dito Mamaya pagalitan na ako ni tatay kapag pinautang kita. Nagbabantay lang ako dito Ate, sige na po. Nakikiusap lang talaga ako. Wala naman po akong ibang malapitan Maawa naman po kayo sa akin. Kapag hindi po ako nakapagsaing, baka saktan ako ni tatay. Paulit-ulit na lang kasi kayo Nakakasawa ng mga pangako nyo. Alam mo naman siguro na may puhunan kami para makapagtinda. Hindi nyo kailangan ubusin sa utang lang. Aba malulugi na kami niyan Ate, nakikiusap po ako sa inyo. Kahit ngayon lang po talaga. Maawa po kayo sa akin ate. Ayoko na pong masaktan. Ay, sige na nga. Pero ngayon lang to Bukas hindi na pwede. Kailangan nyo nang bayaran ng utang nyo kung ayaw nyong ilapit kayo ni tatay sa barangay. Aba wala nang libre ngayon. Naiintindihan ko po ate. Marami pong salamat. Huwag po kayong mag-alala. Bukas na bukas maghahanap kagad ako ng paraan. Sus, nariyan na naman ang walang hanggang pangako na wala naman talagang katuparan. Umasta ang mga taong ito, parang may pontong pagkain dito sa tindahan Nakakainis. Kaagad ko siyang ipinagtakal ng bigas. Ewan ko ba, Miss Winnie, hindi naman talaga kami malapit ni Krisha sa isa't isa. Pero naaawa po ako sa kanya. Sa tuwing sinisinghalan siya ng nanay niya, gustong-gusto ko nang sumabat. Gusto ko siyang protektahan at ilayo sa kanila. Hindi ko nga lang alam kung paano. Basta ang gusto ko, wag na siyang masaktan. Kaagad kong inabot sa kanya ang 1 kilong bigas. Napatalon naman siya sa gulat nang makitang palabas na ng bahay si Aling May at mukhang masama ang tingin sa kanya. Ano, Krisha? Wala pa ba? Abay lintik kang bata ka? Talaga naghahanap ka ba ng paraan para masaktan ka, ha? Nay, aray po. Masakit po. Tama na po, inay. Talagang masasaktan ka sa akin kapag babagal-bagal ka. Punyeta ka, animal! Wala ka talagang pakinabang sa buhay namin! Tama na po, inay. Nahihiya na po ako.
Pinagtitinginan na po tayo ng mga kapitbahay. Ikinahihiya mo yung kagagahan mo? Ako nga hindi nahihiya na nabuntis ako ng ama mo. Gusto mo iparada pa kita dito sa labas habang sinusundan ka ng palo? Ibang usapan naman po kasi yun, Inay. Kahit konting respeto lang po sana mahingi ko sa inyo. Ayos na po ako. Magaling ka ng mga tuwiran, ha? Talagang sasaktan kita dahil dyan sa pamimiloso po mo. Nay, wag! Dahil sa aking nasaksihan, hindi ko maiwasang maawa kay Krisha. Alam ko naman na wala akong karapatang makialam sa problema nila, pero sa tingin ko kasi sumusobra na ang mga magulang niya. Palagi na lang siyang sinasaktan kahit hindi na dapat. Dalagitan na po siya. Ang kailangan gawin sa mga katulad niya yung pinagsasabihan lang sa mahinahon na paraan. Kahit minsan hindi ko po naranasan ang ganong klaseng pagmamaltrato mula kay tatay. Kinakausap lang niya ako palagi at pinapayuhan sa kaliman na nagkamali ako. Nahinto lang ako sa katitingin sa kanila nang dumating naman ang ama niyang si Mang Rudy at nakapamewang na hinarap ang kanyang mag-ina. Ano na naman ba yan, May? Ang aga-aga pa ang iingay ninyo. Gusto niyo ba ako na magwala? Aba, wag akong buwisitin mo, Rudy. Itanong mo dyan sa haliparot mong anak kung ano ang kasalanan niya. Ano, ako na naman ang sisisihin mo? Letseng buhay to, oo. Kung sana pwede ko kayong pagkaperahan mga walang ya kayo. Ano bang ginawa mo, Krisha? Bakit ganyan na naman ang timpla ng mukha ng nanay mo? Sabihin mo nga sa akin. Hindi po kasi ako nakapagsaing, Itay. Naubusan po kasi tayo ng bigas eh. O di bumili. May binigay akong 100 sa'yo kanina. Ang sabi ko sa'yo, ibili mo ng 1 kilong bigas. May pang sardinas pa nga tayong kasama dun ah. Hiningi ko po kasi kay nanay. Ipinansugal po niya. Nagbabaka sakaling lumaki. Pero natalo po yata si nanay. Hayop ka talagang babae ka, ha? Ilalaglag mo pa ako, ha? Anak ba talaga kita, ha? Peste ka sa buhay ko kahit kailan. Ah, tama na po, Inay. Alangan naman po magsinungaling ako kay tatay. Ikaw naman pala may kasalanan, May eh. Bakit mo pinansugal ang perang pambili ng bigas? Gaga ka ba? Yun na lang ang pera ko eh. Aray, Rudy! Nakakarami ka na ng pananakit sa akin, ha? Bakit ba ganyan ka? Napakasama ng ugali mo. Mahirap ba yun kung natalo sa sugal? Eh di mangutang na lang ulit. Ano, kakampihan mo na naman yung anak mo? At tuluyan na nga nagkasakitan maski ang mag-asawa. Sinamantala ni Krisha ang pagkakataong yun para pumasok sa bahay at magsaing. Alam kong yun ang gagawin niya dahil nakikita ko sa bukas nilang bintana. Nagkukumahog ang dalagita, halos hindi na humihinto. Iiling-iling na tinalikuran ko ang tagpo at pumasok sa bahay. Naabutan ko noon si tatay. Kakapasok lang niya galing sa kabilang kamalig. May dala siyang garapon na sa pagkakaalam ko ay parte ng ginagamit niya sa lihim niyang trabaho. Oh, nak. Bakit lukot yung mukha mo? May nakaaway ka ba sa tindahan? Ngumiti ka naman. Sige ka, tatanda ka ng maaga niyan. Naku tay, wag niyo na po akong pansinin. Ayos lang ako. Medyo sumama lang ang tiin ko kila Aling May at Mang Rudy. Ang kapitbahay natin mga basagolero? Ha? May bago pa ba sa kanila? Lagi naman talaga silang ganyan, hindi ba? Nag-iingay kahit na may ibang tao sa paligid nila. Naaawa na po kasi ako kay Krisha tay eh. Palagi na lang siyang napagbubuhatan ng kamay. Ganyan talaga, anak. Hindi naman lahat ng magulang pare-pareho ang paraan ng pagdidisiplina. Minsan, may mga taong kung makapalo sa mga anak nila, parang wala nang limitasyon. Kaya tuloy may mga bata na nagre-rebelde. Paano po ba kasi ang tamang pagdidisiplina, Itay? Depende na yun sa mga magulang, anak. Hindi kasi natin sila pwedeng pangunahan. Ang pagdidisiplina, iba-iba ang klase. Lahat kasi ng sa tingin ng mga magulang na tama ay ginagawa nila. Saka kahit ganyan ang mga magulang ni Krisha, hindi natin sila pwedeng husgahan. May sarili tayong kinakaharap na pagsubok at ito ang kailangan natin bigyan ng pansin bago ang iba. Pagpapaintindi sa akin ni tatay, tumango na lamang ako at sapilitang ngumiti. Mahina na lamang ang naririnig kong pagtatalo sa bahay nila Krisha pero hindi ko maiwasang mag-alala para sa dalagita.
Kinaumagahan, nagbubukas pa lang ako ng tindahan ay natanaw ko si Krisha na papalapit sa bahay namin. Napasimangot ako sa isiping baka mangungutang na naman ng babae pero nagulat ako ng ibang sinabi niya sa akin. Magandang umaga, ate. Anong kailangan mo? Hindi na ako magpapautang ha? Ate, hindi naman po ako nagpunta dito para mangutang eh. Bigyan mo lang ako ng pagkakataong makapagpaliwanag. Ano pa ba ang kailangan mo maliban sa mangutang? Yun lang naman ang kaya mong gawin, hindi ba? Wala na kayong bago. Pare-pareho lang ang modus niyong mag-anak. Nakakainis na kayo eh. Kaya nga po ako nandito para naman makabawi, ate. Pwede po ba ako mag-apply ng trabaho sa tindahan niyo? Para naman po makabayad ako sa utang ko. Wala kasi akong perang maipambayad eh. Tatanggalan mo pa ako ng trabaho. Ako na nga ang nagbabantay dito. Wala akong maipansasahod sa'yo. Sige na ate, ito lang kasi ang nakikita kong paraan para makabayad sa utang ko. Kahit ilang araw lang, hanggang sa makaipon ako ng pambili ng isang sakong bigas. Ayoko talagang nag-aaway sina tatay at nanay. Ako na lang ang maghahanap ng pagkain namin. Alam mo, Krisha, hindi mo obligasyon na maghanap ng pagkain, okay? Karapatan mo ang irespeto, mahalin at alagaan ng mga magulang mo. Hindi ka naman alila eh, may mga magulang ka. Dapat ang ginagawa mo nag-aaral. Sila ang dapat na naghahanap ng konsumo nyo. Aba, nag-iisang anak ka na nga lang eh, hindi ka pa maalagaan. Paano pa kaya nung sanggol ka lang, ano? Gusto ko lang po sanang humingi ng paumanhin sa inasal ng mga magulang ko, ate. Siguro may iniisip lang sila kaya mainit ang ulo. Mainit ka dyan. Normal bang matatawag yung sinasaktan ka ng wala namang matinong rason? Ang bait-bait mo, alam mo ba? Pero ganyan ka kung ituring nila. Naiintindihan ko po sila nanay, ate. Kaya lang naman siya galit sa akin dahil naipagbuntis niya ako dati nang hindi sinasadya eh. Ayun, ako pa mismo ang nagsilbing hadlang sa pangarap niya. Hindi pa rin sapat na dahilan yun. Basta para sa akin, masama ang mga magulang mo. Hindi sumagot sa sinabi ko si Krisha. Bagaman at hindi pa man ako pumapayag sa gusto niyang mag-apply nga ng trabaho sa tindahan namin, ay dinampot na niya ang walis at nagsimulang maglinis sa labas. Masasabi ko naman na maayos magtrabaho si Krisha kahit sa murang edad niya. Maayos at malinis ang bakuran namin, pati na ang pagkakasalansan ng mga bote ng beer na wala ng laman. Tuloy bago mag 8:00 ng umaga ay tinawag ko na si Krisha para sabayan ako na mag-agahan. Krisha, halika na, sabayan mo muna akong kumain. Talaga po ate? Oo, tsaka tanggap ka na, kaya relax ka lang at marami ka pang gagawin mamaya. Naku, salamat po. Halika na, kumain na tayo. Grabe ate, ang sarap ng ulam nyo. Pork humba sa umaga? Bakit, hindi ka ba nakakakain ng ganyan? Ano ba kadalasan ng ulam nyo? Asin po, tsaka tuyo. Minsan patis. Hindi ka ba nila pinatitikim ng masarap na pagkain? Pinatitikim naman po, kaso lang mga tirang ulam na nila. Hindi po kasi ako sinasabay nila tatay sa pagkain eh. Kung may matira po, yun po ang sa akin. Hindi ako makapaniwala sa kanyang sinabi. Literal na pang-aapi talaga ang ginagawa ng mga magulang niya sa kanya. Kaya naman hindi ko na napigilan ng magkomento. Grabe naman, hiyang-hiya naman ako sa mga magulang mo. Nag-anak pa sila tapos gaganyanin lang naman pala nila. Sana hindi ka na lang isinilang kesa naman pinahihirapan ka nila. Nakakainis. Sabi ko nga po sa sarili ko ate, na kapag kaya ko nang tumayo sa sarili kong mga paa, iiwanan ko sila, maghahanap buhay akong mag-isa. Naiinggit nga po ako sa iyo kasi mahal na mahal ka ng itay mo. Mabait si tatay, sobra. Lahat ng gusto ko suportado niya. Nasan po pala si Mang Domeng? Huwag mo nang hanapin si tatay, abala sa personal na gawain yun. Tsaka kumain na siya kanina pa. Sinadya ko lang magpahuli sa pagkain para hintayin ka. Wika ko sa kanya. Hindi ko na detalyadong ikinuwento kung ano ba talaga ang totoong ginagawa ni tatay sa kabilang kamalig. Lingid sa kaalaman ng lahat, isang mambabarang ang tatay ko. Sa katunayan, marami siyang suki, mga mamamayang nagmula sa malalayong probinsya.
Hindi lang napapansin ng mga tao ang lihim niyang gawain dahil si tatay ang lumalapit sa kanyang mga suki sa lugar kung saan sila magkikita. Hindi na kami pinupuntahan sa bahay namin. Alam ko pong masama ang ginagawa ni tatay, pero bago niya ginagawa ang pambabarang, tinitimbang niya muna ang kasalanan ng taong ito tsaka siya huhusga. Kapag sa tingin niya mababaw lang ang kasalanan at pwede pang humingi ng paumanhin, nagagawa naman niya ng paraan para mapagaan ang sintensya ng pambabarang na nais ng taong nagbayad sa kanila. Dito kami nagkapera, nagbukod ng puhunan. Unti-unting pinalago ni tatay ang pera sa pamamagitan ng pagtitinda ko sa aming lugar. Kami lang ang may sari-sari store noon dito. Solo namin ang mga mamimili kaya kada linggo dagdag kami ng dagdag ng stocks para hindi maubusan. Nang araw na yun, kailangan kong mamili kaya nagpasya akong isama na si Krisha sa bayan. Sakay na kami ng jeep nang maalala kong itanong sa kanya ang mga magulang niya. Teka, ang mga magulang mo, bakit ikaw lang yata ang nasa bahay niyo? Maaga po silang umalis, ate. 3 araw silang mawawala. Pupunta sa outing ng mga kaibigan nila. Bakit hindi ka sinama? Sabi kasi ni nanay magbantay na lang daw po ako ng bahay. Grabe pala sila, no? Pati ba naman sa ganyang kasiyahan iiwan ka pa nila? Okay lang naman po yun sa akin, ate. Naiintindihan ko naman po sila eh. Basta ang sa akin lang may peace of mind ako habang wala sila. Alam mo kasi, matuto kang lumaban minsan. Hindi sa sagutan sa mga magulang mo ha, kundi sa pagdedepensa sa sarili mo. Matuto kang lumapit sa social welfare para wag ka na nilang basta-bastang sinasaktan. Ate, natatakot po ako eh. Hindi ko kayang gawin sa kanila yun. Sakali man kapag nakulong sila, saan po ako uuwi? Siguradong magugutom lang ako. Kaya ka nga nagtatrabaho sa akin, hindi ba? Para masuportahan mo ang sarili mo. Mainam na yun kaysa sa inaapi ka lang ng mga magulang mo. Napayuko si Krisha sa sinabi ko. Alam kong medyo masakit na yung mga katagang binitiwan ko sa kanya, pero kasi hanggat hindi niya ginagawa ng paraan ng pagiging barumbado ng mga magulang niya, siya rin ang magdurusa. Kaya naman nang makarating kami sa bayan, pilit ko na lang siyang nililibang sa nagagandahang paninda na mayroon doon. Binilhan ko pa nga siya ng ilang ipit at isang pares ng damit. Kahit papaano natuwa naman si Krisha. Nakikita ko kasi na wala man lang siyang matinong gamit. Pagdating pa sa bahay, binigyan ko siya ng bigas at 2 latang sardinas. Ginawa ko ding arawan ng sahod niya kaya kahit papaano, alam kong may pera siyang magagamit. Unti-unting napapalapit ang loob ko sa kanya kahit papaano. Pagsapit ng 3 araw, dumating ang mga magulang niya. Muli, napansin ko na naman na nagkukumahog si Krisha pauwi sa kanila. Kagaya nga ng nakagawian, nagsisisigaw na naman ang 2 sa katatawag sa kanya. Napansin kong nangangatog na ang katawan ni Krisha sa pagtugon sa kanyang mga magulang. Ate, hingin ko na munang day off ang araw na ito ha. Pupuntahan ko lang sila nanay. Baka po kasi magwala siya oras na hindi ako makalapit kagad eh. Sige, basta kapag may nangyaring hindi maganda, tumakbo ka na kagad dito ha. Wag mo nang hintayin na pagbuhatan ka pa nila ng kamay. Kaya ka naming protektahan laban sa kanila. Opo ate, pangako po. Maraming salamat po ate. Napakabait po ninyo. Wag mo nang hintaying makialam ako ha, kasi kapag nakita kong sinasabunutan ka ulit ng nanay mo dito sa labas, talagang ako na ang kukontra sa kanya. Hindi naman po siguro ate, naglinis naman ako ng bahay tsaka may pagkain at ulam doon. Naipon ko kasi ang mga binigay mo kaya naparami na. Hindi ko naman nakakain lalo na't nililibre niyo ako sa pagkain sa tindahan. Mabuti naman kung ganon. Krisha? Nay, nandito po ako. Saglit lang po, pauwi na po ako dyan. Ate, aalis na po ako ha. Maraming salamat po. Walang anuman. Sige na, umuwi ka na. Bilisan mo ngang gaga ka? Nawala lang kami ng ilang araw, gumagala ka na? Ano, naging bayarang babae ka na ba ha? Inay, hindi naman po totoo yan. Bakit naman po ako magiging bayarang babae? Ako pa talaga ang lolokohin mo? Maraming nakapondong pagkain dito. May mga ulam pa at bigas. Ano, hindi mo pa sasabihin sa akin kung saan ang galing ang mga yan? Ginawa mo pang hotel ang bahay naming walang yaka? Ano? Hindi ka magsasabi ng totoo, Krisha?
Talagang ginagago mo na kami ah. Hindi po totoo yan. Nagtatrabaho po ako kina Ate Tessie. Dahil sa gulong narinig ko, hindi ko na napigilang makisabat pa. Mali naman kasi ang mga paratang nila Mang Rudy at Aling May eh. Tsaka baka nakakalimutan nila, dalaga ang anak nila, hindi na nila dapat na ipinapahiya yan. Gigil na lumabas ako ng tindahan at agarang sinugod sina Aling May. Walang pakundangan kong tinawag ang dalawa na naabutan ko pang halos inginungudgod na ang pagmumukha ni Krisha sa semento. Kaagad kong nilapitan ng dalawa at pahablot na iwinasiwas ang kamay ni Aling May. Tinulungan kong makabangon si Krisha. Hoy, Aling May! Oh, anong kailangan mo? Gusto niyo ba talagang isumbong ko kayo kay chairman? Nakikita ko ang ginagawa niyo kay Krisha. Aba, abuso na yan ah. Ano bang pakialam mo? Bakit? Kapag may iskandalo ba sa bahay niyo, nakikialam ba kami? Aling May, kailan ba naman nagkaroon ng iskandalo sa bahay namin? Kayo lang naman tong maingay sa lugar natin eh. Aba, walang iya ka? Talagang sasagot ka pa ng puro kalokohan? Yang anak mo na kanina nyo pa pinagbibintangan, nagtatrabaho po sa amin yan. Kaya konting respeto naman sa anak nyong sumalo habang hindi nyo hinaharap ang obligasyon nyo sa kanya. Ate, tama na po. Huwag mo na pong patulan si nanay. Ano, Krisha? Magbubulag-bulagan ka na lang sa pananakit sa'yo ng mga magulang mo? Hindi na tama yan eh. Sigaw ko na sinang-ayunan naman ng mga kapitbahay namin. Sa kakasagot ko kay Aling May, hindi ko na malayang may mga nakikiusyoso na pala kaya pinagkumpulan na kami ng mga tao. Ang mali lang sa ginawa ni Krisha, parang nabaliwala ang pagkampi ko sa kanya. Para kasing mas natatakot pa rin siya na maireklamo ang mga magulang niya kaya gigil na umalis na lamang ako sa kumpulan habang pinagtatabuyan ako ng nanay at tatay niya. Binansagan pa akong pakialamera kahit na nagmamalasakit lang naman ako. Sa huli, pinili ko silang talikuran. Kapag nabubugbog si Krisha ng mga magulang niya, naku, bahala na sila. Wala na akong pakialam anuman ang sabihin nila. Pumasok ako sa tindahan ko at nagsisunuran naman ng mga tao. Nag-aalisan na rin sila at hinayaan nila si Krisha maging ang mga magulang ng dalaga. Anak, anong nangyayari sa labas? Nakarinig ako ng sigawan ah. Nako, wag niyo na pong pansinin yon, Itay. Sina Aling May lang yon. Bakit? Ano raw ba ang nangyari? Nagkakasubukan na naman po ng kabaliwan. Nak, ikaw talaga oh. Bakit parang naiinis ka? Si Krisha po kasi. Gusto ko siyang ipagtanggol pero hindi naman siya nakikinig sa akin. Sa katunayan nga po niyan, siya pa ang nakiusap sa akin na wag ko na raw pansinin ng mga magulang niya. Paano na mamaya kapag sinaktan na naman siya? Nakakatuwa ka anak. Nagkakaroon ka ng malasakit sa iba. Naaawa lang po kasi ko sa kanya. Mabait na bata po si Krisha. Hindi ko lang matanggap na sinasaktan siya ng mga magulang niya. Kung tutuusin nga niya, nagtatrabaho siya para kumita kasi hindi naman siya pinapakain ng mga magulang niya. Tapos ngayon, ayaw pa niyang mga tuwiran man lang. Hayaan mo na, Iha. May isip din ni Krisha mga bagay na yan. Huwag ka nang malungkot. Di bale, ilang araw mula ngayon, mapapagtanto din ng mga magulang ni Krisha na mali ang ginagawa nila sa anak nila. Wika ni tatay sa akin. Wala naman akong magawa kundi ang tumango na lamang. Nakakainis lang kasi hindi ko naman nararamdaman ang ganitong pag-aalala noon. Tapos ngayon, nasasaktan ako sa pinagdadaanan ni Krisha. Dala ng pagtatampo, hindi ko na muna siya pinansin ng mga ilang araw. Basta bubuksan ko ang tindahan at magbabantay, hahayaan siyang magtrabaho tsaka magpapaalam na umuwi. Natutuwa nga ako kay tatay kasi alam niyang nagtatampo ako, siya na muna ang kumakausap kay Krisha. Siya ang nagbibigay ng pera at pagkain. Tuloy pa rin ang bangayan sa loob ng bahay nila. Gayunpaman, napapansin kong hindi na gaanong sinasagot-sagot ni Krisha ang mga magulang niya. Mas dumoble ang awa ko sa kanya. Isang araw, muli na namang nagkagulo sa bahay nila. Umuwing nagwawala si Mang Rudy. Ayon sa narinig kong chismis ng mga namimili sa amin, natalo raw sa sugalang lalaki. Krisha! Tatay, bakit po? Ibili mo ako ng alak. Nasaan po ang pera, Itay? May trabaho ka, hindi ba? Bilhan mo ako. Ano po?
Sige po, Itay. Bibilhan ko po kayo ng isang bote. Anong isang bote? Ganyan ka kabarat sa sarili mong ama? Bilhan mo ako ng 3. Pero Itay, bibili pa po ako ng ulam eh. Ayaw mo ha? Tumayo si Mang Rudy sabay lapit kay Krisha. Dahil nasa tapat lang ng tindahan namin ng bahay nila, kitang-kita ko ang sunod na ginawa ng lalaki. Malakas niyang sinampal si Krisha. Hindi man lang nakahuma ang dalagita. Nabigla siya sa ginawa ng kanyang ama, kaya ganun na lang ang panginginig ng kanyang katawan, tsaka yuko ang ulong umiskapo sa lugar na yon. Umiiyak siya nang lumapit sa tindahan para bilhin ang hinihingi ng tatay niya. Rinig na rinig ko ang boses ng tatay niya, kaya naman nagmamadali na akong tinago ang natitira pa naming alak. Isa lang ang nilabas ko para medyo makatotohanan naman na yun lang talaga ang stock namin. Ate, pabili po ng alak. 3. Nako, isa na lang ang boteng meron kami. Okay lang ba ito? Okay na yan, ate. Ipapaliwanag ko na lang kay tatay. Inaway ka na naman ng tatay mo, ano? Oh, Krisha, ano ba? Alak lang ang tagal mo pang dinala. Nasaan na? nariyan na po, Itay. Ate, iwan na muna kita ha. Babalik po ako. Sinundan ko siya ng tingin hanggang sa makarating siya sa bahay nila. Kitang-kita ko ang takot sa kanyang muka nang utusan siyang muli ng tatay niya na bumili sa ibang tindahan matapos niyang maipaliwanag na wala ng tintang alak sa tindahan namin. Mangiyak-iyak na umalis muli si Krisha, kaya sinamantala ko na ang pagkakataon. Gamit ang aking cellphone, tumawag na ako sa social welfare para ipaalam ang nangyayari kay Krisha. Pwedeng-pwede pa naming i-report ang nangyayari dahil nga minor de edad pa ang dalaga at palagi na lang nasasaktan. Ilang sandali pa, kasabay ng pagdating ng social welfare ay ang pagdating din ni Krisha. Lumabas ako para sumaksi sa kawalangyaan ni Mang Rudy at pati na ang kanyang asawang si Aling May. Hayan po ma'am, ipakulong niyo po ang lalaking yan. Ilang beses na niyang sinasaktan ng anak niya. Teka lang po, hindi po totoo yan. Ano, Krisha? Magpapanggap ka pa rin ba na okay kayo ng pamilya mo? Ilang bugbog pa ba ang gusto mong matikman mula sa kanila? Ilang pananakit at pagwawalang yapa ang kailangan mong maranasan para naman matauhan ka na hindi ka nga mahal ng mga magulang mo? Ate naman, una sa lahat ikaw ang dapat na nakakaintindi sa akin eh. Kailangan ko po ang mga magulang ko, ayoko po silang mawala. Pakiusap, wag mo po silang ilayo sa akin. Hindi ko kaya. Ewan ko ba sa'yo, Krisha? Tinutulungan ka na nga eh. Parang hindi mo naman pinapahalagahan. Siguro, tsaka ka na magigising sa katotohanan kapag mas masahol pa sa dinanas mo ngayon ang mararanasan mo sa susunod. Sana lang talaga wag mong pagsisihan ang lahat ng nangyari sa'yo. Mga ma'am, sir, wag naman kayong maniwala sa babaeng yan. Kilalang pakialamera sa lugar namin yang si Tessie. Kaya nga walang lalaking nagkakagusto dyan eh. Tapos ngayon, maniniwala kayo sa kanya? Paano naman ang pahayag ng anak ko? Mabuting tao po ang tatay ko. Huwag niyo naman po siyang ikulong. Maawa po kayo. Hindi ko talaga alam kung ano ba ang nakain ni Krisha at kailangan niyang i-torture ng ganito ang sarili niya. Sobra na, parang hindi nakatanggap-tanggap ang pagiging martir niya. Ako pa talaga na tumulong sa kanya ang nagmukhang kontrabida. Tuloy hindi na ako nagtaka nang iwanan ng social welfare ang mag-ama. Pero syempre, binigyan sila ng warning. Wala kasi akong maipakitang ebidensya na ginugulpi si Krisha kaya hindi ko magawang ipagdiinan si Mang Rudy sa pananakit niya sa kanyang sariling anak. Ang hindi ko lang alam, nakabantay pala si Tatay Domeng sa bawat galaw ko. Hindi rin niya nagustuhan ang ginagawang pagtatanggol ni Krisha sa sariling ama kaya naman nilapitan niya ako. Anak, may naisip lang naman akong paraan para bigyan ng leksyon ng matapang nating kapitbahay eh. Ha? Paanong paraan naman po yan, Itay? Sa pamamagitan ng barang. Sigurado po kayo, Itay? Gagamitin niyo yon kay Mang Rudy? Bakit hindi? Oo nga at mambabarang tayo. Pero yun ay nakabase sa kasalanan ng isang tao, hindi ba? Sa pagkakataong ito, pwede tayong kumilos nang hindi nagmumukhang kontrabida.
Sa bagay, may punto po kayo. Pero pangako niyo po ha, hindi niyo po pupuruhan si Mang Rudy. Bibigyan lang natin ng leksyon. Pangako, anak. Sisiguraduhin ko na hindi gaanong masasaktan si Krisha sa gagawin ko sa mga magulang niya. Minsan talaga, kailangan natin lagyan ng magandang sahog ang buhay para mapanatili ang magandang balanse nito at mapangalagaan sa mga susunod na pagdating ng sakuna. Panandalian kong kinalimutan ang sinabing yun ni tatay. Ayaw ko kasing makonsensya habang iniisip na nagdurusa ang mga magulang ni Krisha dahil sa kagagawa ni tatay. Sa akin lang naman, deserve nilang makatikim ng konting parusa. Sa ganitong paraan, alam kong magtatanda sila. Pasado 3:00 ng madaling araw nang simulan ni tatay ang ritual. Hindi na bago sa akin ang ginagawa niya dahil hinahayaan naman ako ni tatay na makipanood sa ginagawa niyang orasyon. Lumuhod si tatay sa nakaayos niyang altar at nag-orasyon. Pabulong lang ang ginagawa niyang usal pero unti-unting lumalakas at nagiging malinaw. Kalaunan, napapansin ko nang umiihip ng malakas ang malamig na simoy ng hangin. Nagpatay-sindi ang mga ilaw na animoy may mga kasama na kaming hindi nakikitang nilalang sa loob ng bahay. Napayakap ako sa sarili. Hindi ko maiwasang panindigan ng balahibo. Para mabawasan ang nadarama kong takot, pinili kong talikuran na ang tagpo at nahiga sa kama. Maya-maya pa, nakatulog na ako. Tanghali na nang magising ako. Si tatay na ang nagbukas ng tindahan. Si Krisha naman, maaga sa bahay at nagisnan kong nagsasaing. Ate, gising ka na po pala. Anong ginagawa mo rito? Hindi ba dapat galit ka sa akin? Tumawag ako sa social welfare para sana ipakulong ang tatay mo. Ate, hindi po ako magagalit sa inyo. Sa katunayan po, dapat pa nga po akong magpasalamat eh. Naging mabait ngayong umaga sa akin si tatay. Gumising lang siya at humingi sa akin ng kape. Ni hindi nga siya nakasinghal. Talaga? Wala siyang ginawa sa'yo kahit kahapong pagkaalis ng mga tao? Ang totoo po niyan, pinaningkitan niya lang po ako ng mga mata kahapon. Pinagbantaan pa nga niya ako eh. Kaso lang, hindi na niya ako nagawang pasakitan pa dahil siguro natatakot siya na baka may mga tao talagang nakahandang isumbong ang pang-aabuso niya sa anak niya. Di nakatulong pa pala ako sa lagay na yan. Basta ate, salamat. Masaya po ako dahil sa ginawa niyong pagsusumbong. Naging mabait po si tatay. Si nanay naman hindi na gaanong nag-iingay sa akin. Tinititigan niya lang po ako tapos iniirapan. Kahit ganun okay na rin po yun sa akin kasi hindi na nila ako pinagbubuhatan ng kamay. Sana naman bumait na ng tuluyan ng mga magulang mo. Naging masaya ako para kay Krisha kahit papaano. Napapansin ko din naman na tahimik na lang ang mga magulang niya sa loob ng bahay nila. Nakadungaw sa bintana, parang matamlay. Pakiwari ko, may kinalaman si tatay sa nangyayaring pagbabago kina Mang Rudy at Aling May. Tuloy naging masaya na rin ako para sa kanila. Sana lang hanggang sa bawiin na ni tatay ang barang na ibinigay sa kanila ay manatili na lang na mabait ang mga magulang niya. Kaso lang, may mas nakakahindik pa palang mangyayari. Hapon nang marinig kong nagtatatawag si Aling May sa tapat ng bahay namin. Matamlay at animoy namumutla. Tessie, hindi ba dyan sa inyo nagtatrabaho si Krisha? Oho, Aling May. Bakit ho? Pakitawag naman ang anak ko. Kailangan ko ng tulong dito sa bahay eh. Bakit? Ano hubang nangyari? Si Rudy kasi, nagsuka, bumagsak sa panlalambot. Hindi ko siya kayang buhating mag-isa. Kailangan ko ng tulong. Teka lang po at tatawagin ko ang anak nyo. Krisha, halika muna dito. Kailangan ka ng nanay mo. Bakit po ate? Anong nangyari? Tatay mo raw nagsuka. Ay, sige po, pupuntahan ko po muna. Sasamahan na lang kita. Sumama nga ako kay Krisha papunta sa bahay nila. Nadatnan kong uungol-ungol si Mang Rudy, nanghihina at animoy inaapoy ng lagnat. Nagdideliryo na hindi mawari. Kaya naman gayon na lang din ang aking pagtataka. Kung nagkasakit si Mang Rudy, konektado pa kaya ito sa ginawa ni tatay kagabi? Naihiga na namin ang lalaki sa kama nang bigla na naman siyang dumuwal para sumuka. Halos masuka ko nang makitang puro kulay kalawang ang inilabas ng kanyang bibig.
Amoy malansa at naaagnas. Dahil sa aking nalanghap ay hindi ko napigilang magkomento. Ano ba yan? Ang sama naman ng amoy. Amoy kinakalawang na metal ang sinuka niya. Ano ba ito? Hindi ko alam. Masakit ang tiyan ko. Hindi naman ako makapagbawas. Gusto mo po ba, Itay? Pumunta na tayo sa ospital? Ayoko. Huwag mo akong dadalhin dun. Wala akong sakit. Pero Itay, nahihirapan na po kayong kumilos eh. Ayoko nga, hindi ba? Sinabi ko nang huwag niyo akong pangungunahan. Aray! Rudy, ano ba kasi ang nangyayari sa'yo? Sabihin mo naman sa akin ng detalyado nang malaman ko kung anong gagawin ko. Itay? Kahit anong pilit nilang dalhin sa ospital si Mang Rudy, talagang ayaw nitong pumayag. Mas gusto nitong manatili na lang sa bahay habang nagpapabili ng gamot na pwedeng sasakit sa tiyan. Wala naman akong magawa kundi ang bumalik sa tindahan nang may bumibili na naman. Napilitan akong iwan sila pero pinakiramdaman ko ang bawat galaw ng mag-anak. Sunod na bumagsak ay si Aling May naman. Namumutlang nagsuka din ng ginang pagkatapos lang na makatulog si Mang Rudy. Tuloy siya naman ang inasikaso ni Krisha. Ni hindi na nakabalik sa trabaho ang dalagita. Pinili niyang bantayan na muna ang may sakit niyang mga magulang. Nanatili naman akong nakasilip sa bahay nila Aling May. Sa ganoong tagpo ako nadatna ni Tatay Domeng. Anak, Tessie, anong ginagawa mo dyan? Pasensya na po Itay. Sinisilip ko lang po sina Krisha. May sakit po kasi ang mga magulang niya eh. Ganun ba? Baka naman naapektuhan lang ng init ng panahon. Hindi ko nga po alam eh. Bigla na lang bumagsak ang nanay at tatay niya. Ay nako, nakahanda na ang hapunan. Ang mabuti pa, kumain na muna tayo. Buti pa nga po. Nakalimutan ko, nagugutom nga pala ako. Halika na, masarap ang barbecue kapag may sausawan. Napangiti ako kahit papaano. Ibang-iba si Tatay Domeng sa mga tatay na nakilala ko. Palagi niyang iniisip ang kapakanan ko kahit na ang totoo niyan, minsan ay may katigasan ng ulo ko. Swerte na nga ako sa kanya kasi napakabait ni Tatay. Kahit nga iniwan kami ni Nanay nang dahil sa karamdaman nito, wala siyang sinabing masasakit na salita sa pamilya nito kahit literal nila kaming pinabayaan. Mahirap kasi ang buhay noon at hindi namin kayang ipa-ospital si Nanay kaya pumanaw siyang iniinda ang kanyang sakit. Bandang 11:00 ay gising pa ako at nagbabasa ng pocketbook na dati ko naman talagang nakahiligan. Magpapalit na sana ako ng pahina nang marinig ang iyakan sa katapat na bahay. Kina Krisha. Hindi mapakali, lumabas ako ng bahay namin at pinuntahan siya. Krisha, anong nangyayari sa tatay at nanay mo? Hindi ko nga po alam eh. Bigla na lang silang nagkasakit na dalawa. Sabay pa sila. Oh, napainom mo na ba sila ng gamot? Hindi pa nga po ate. Natataranta kasi ako sa pag-ungol nila eh. Teka lang, dito ka lang muna ha. Kukuha ako ng gamot sa loob ng bahay. Saglit lang. Maraming salamat po ate. Dali-dali akong tumawid pa uwi sa bahay. Hinalungkat ko ang mga lagayan ng gamot sa tindahan. Kumuha ko ng gamot at ilang magagamit namin para asikasuhin ang mga magulang niya. Si tatay naman, nagising yata sa ingay na ginawa ko. Kaya naman gayon na lang ang pagtataka niya nang mapansin ako na palabas ng bahay. Nak, gabi na. Saan ka pupunta? Uy, tay, pasensya na po kung naistorbo ko kayo. Masyado po ba akong maingay? Pupunta po kasi ako kina Krisha. May sakit daw po kasi ang mga magulang niya. Naisip ko lang naman na tulungan siya. Hindi normal na sakit ang nararamdaman nila, Iha. Yun ang barang na iginawad ko sa kanila. Ay, hindi ko naman alam na si Krisha pa rin pala ang maaapektuhan ng ginawa natin. Ganun po ba, Itay? Hindi ko nga rin po alam eh. Pero alam mo, Itay, bumait ang dalawa kay Krisha. Hayaan mo na at babawiin ko ang ibinigay ko sa kanila. Bantayan mo na lang. Huwag kang masyadong magpupuyat, ha? Opo, Itay. Maraming salamat po. Yun lang ang naging pag-uusap namin at kaagad na akong umalis. Bumalik ako sa kinaroroonan ni Krisha at tinulungan ko siyang asikasuhin ang kanyang mga magulang.
Halos manlupaypay na si Aling May sa kanyang karamdaman. Isang araw pa lang yon pero grabe na kahirap ang kanyang paghinga. Nalaman ko na lang na may mga butil-butil na basta na lang tumubo sa katawan niya. Marami yun, hindi mabilang. Ang nakakasindak pa, napipisa ang mga ito at naglalabasan ng mga nana. Animo ketong pero mas pino, mas mabaho. Habang pinagmamasdan ko siya, kinikilabutan ako. Hindi ko na rin piniling magkomento at baka mas lalong mawala si Krisha sa focus sa pag-aasikaso ng mga magulang niya. Si Mang Rudy naman as in humumpak bigla ang tiyan. Hindi ko na masabi kung may mga laman loob pa ang tiyan niya sa kasusuka eh. Hindi ko akalaing ganito pala katindi ang barang ni tatay. Naisip kong lapitan si Krisha at kausapin ng makatulog na ang mga magulang niya. Ang mabuti pa magpahinga ka na. Bumawi ka na ng tulog. Mainam na yun habang natutulog pa ang mga magulang mo. Sige na, mamayang umaga babalikan kita. Salamat po ate ha. Ang bait mo sa akin. Okay lang yon. Sino ba naman ang magtutulungan kundi tayong dalawa lang naman, hindi ba? Basta ate, kahit hindi mo obligasyon ng bagay na ito, talagang tinulungan mo pa rin ako. Sige na, kailangan ko nang umuwi eh. Isara mong mabuti ang bahay niyo ha? Opo ate. Umuwi na nga ako at isinara na rin ang sariling pinto. Habang nakahiga sa kama, hindi ko maiwasang mapailing. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Krisha kapag nalaman niya ang dahilan ng pagkakasakit ng mga magulang niya ay si tatay mismo? Buti na lang talaga magaling magtago ng lihim si tatay. Pati ang ginawa niyang pambabarang sa mga magulang ni Krisha ay nagawa niyang itago sa kwarto niya. Kinaumagahan, ayon sa pagbabalita ni Krisha, bumuti na ang pakiramdam ng mga magulang niya. Nahihimbing sila ngayon kaya naman labis na rin ang pagpapasalamat ni Krisha. O paano, papasok ka na ngayon sa tindahan? Opo ate, para naman makabili na ako ng bigas mamaya. Mukhang nahiyang ka na sa trabaho mo ah. Magaan lang naman po ang trabaho natin eh. Tapos arawan pa ang sahod. Mabait pa ang amo ko. Naku, ikaw talaga. Masyado mo na akong binobola niyan eh. Naku, hindi po ah. Nagsasabi po ako ng totoo. Swerte po ako sa inyo. O siya, magtrabaho na tayo ng makarami. Wika ko sa kanya. Naging abala na kami ng mga sumunod na oras. Wala namang naging kakaiba sa aming normal na gawain hanggang sa lumipas ang 1 linggo. Tuluyan na nga naging magaling ang nanay at tatay ni Krisha. Kaso nga lang, ang nakakapanlumo doon ay tila ba bumabalik na din sa dating gawi ang nanay at tatay niya. Nagsisimula na naman silang abusuhin ng mga sarili nila. Gumagawa sila ng mga bagay na nagiging dahilan para magkagulo na naman ang pamilya nila. Ang masaklap pa doon, si Krisha pa rin ang naiipit sa pagitan nila. Nang umagang yun, sina Aling May at Mang Rudy naman ang nagtatalo. Sinusubukan silang awatin ni Krisha pero sa huli, siya ang pinagtutulungan. Kung hindi ka ba naman buwisit, Rudy, bakit kailangan mong igugol yung oras mo sa pag-inom? Ano, hindi ka na ba talaga magsasawa dyan? Ano bang pakialam mo, May? Bakit? Sa tuwing nagsusugal ka ba, nakikialam ako? Hindi naman ah. Palibhasa, masyado ka mapagkontrol. Gusto mo ikaw ang palaging nasusunod. Gusto mo ikaw ang amo. Bakit? May nagawa ka ba para sa pamilya natin? Ako, oo, nagsusugal ako. Kahit may talo, may panalo naman. Nadadagdagan ng pera ko. Ikaw, wala kang silbi. Inay, tay, tama na po. Huwag na po kayong mag-away. Tumahimik ka dyan, Krisha. Tatamaan ka sa akin eh. Ayoko lang naman po na nagkakasakitan at nag-aaway kayo eh. Tama na po. Bakit? Ano bang gusto mo? Ikaw ang puruhan ko? Total naman, nagmana ka dyan sa nanay mo. Pareho kayong walang alam na gawin sa buhay, kundi ang umasa lang sa akin. Mga palamunin kayo! Gago ka pala eh. Ano bang trabaho mo para magmalaki ka ng ganyan? Sira ulo ka. Nagsimulang magkasakitan ng nanay at tatay ni Krisha. Unang nanampal si Aling May kaya nagdilim ang paningin ni Mang Rudy. Bigla niyang pinaigkas ang kanyang kamao na dapat sana ay tatama kay Aling May. Pero humarang si Krisha sa takot na baka mabugbog ang nanay niya. Malakas ang suntok na yun, kaya naman ang tumama ito sa likod ni Krisha, nakarinig siya ng animo na basag na buto. Napaungol sa sakit ang dalagita.
Si Aling May naman walang pakundangang itinulak ang anak kaya natumba ang babae sa sahig. Gaga ka? Bakit pa kasi haharang-harang ka? Ayoko lang po kasing makitang sinasaktan kayo ni tatay, inay. Kaya ako po hinarang ang sarili ko. Ikaw naman, Rudy. Ganyan ka ba kaduwag at talagang sasaktan mo na naman ako? Hayop ka? Pareho kayong gaga ng anak mo. Mga wala kayong kwenta! Ikaw ang walang kwenta. Uuwi ka lang dito kapag matutulog. Matatawag pa bang pamilya ang mga taong nakatira dito? Sana umuwi ka na lang sa mga magulang mo kung ayaw mo naman pala ng obligasyon. At uuwi na rin ako sa mga magulang ko. Nay, paano naman po ako? May iwan ka dito. Malaki ka na. Kaya mo nang buhayin ng sarili mo. Lahat ng sinabi ng mag-asawa ay rinig na rinig ko, maging ang pag-ungol sa sakit ni Krisha. Hindi ko na nga mapigilan ng matinding awa sa kanya nang makitang sapo niya ang balikat habang patakbong lumapit sa tindahan. Hilam sa luha ang kanyang mga mata. Tuloy kahit naiinis ako sa ginagawa niyang pagpapakamartir, hindi ko maiwasang mapagsabihan ng hindi maganda ang mga magulang niya. Wala din talagang utang na loob ang mga magulang mo, no? Pagkatapos mong alagaan ng magkasakit, asikasuhin ang konsumo nyo, kahit sila naman dapat ang gumagawa nun, talagang iiwan ka pa nila? Ipamumuka talaga nila sa'yo na hindi ka nila kailangan. Napakasama nila. Gusto ko lang naman po na magkaroon ng masaya at buong pamilya, ate. Hindi ko po alam kung bakit mahirap itong gawin para sa kanila. Hindi ko na sila magawa pang pagsamahin dahil galit sila sa isa't isa eh. Tama na nga muna yung kaiiyak mo. Naiirita na ako eh. Hindi kita kayang tignan sa ganyang sitwasyon. Ako ang nasasaktan eh. Halika nga muna rito. Kailangan mong magamot eh. Salamat po ate. Hindi mo ako pinababayaan kahit may katigasan na ang ulo ko. Ayoko lang kasing mabuhay nang walang natatawag na nanay at tatay. Siguro po naisip nyo na martir ako, manhid at kung ano-ano pang salitang pwede nyong ibato sa akin. Pero ayoko po talagang masira ang pamilya ko. Di bali nang ako na ang magtiis at mahirapan. Ayos lang sa akin yun. O tama ka naman. Ikaw ang nahihirapan. Diyan tayo nagkakaproblema eh. Alam mo naman na mahirap talagang buuin ng matagal ng sira. Kita mo ko, wala akong nanay. Lumaki ako na tanging si tatay lang ang kasama ko. Hindi man naging maloko si nanay, ay kinuha naman siya sa amin ng Panginoon ng ganun kaaga. Pero tinanggap ko, kasi maikli lang ang buhay, Krisha. Huwag natin sayangin sa kalungkutan ng buhay natin. Tama ang ate mo, Krisha. Kailangan maging matatag ka dahil yan ang nagiging linya ng pagkatao mo. Diyan ka lalakas at magiging matapang. Kailangan mo lang tanggapin ang mga bagay na alam mong mahirap pero magbibigay sa iyo ng aral. Balang araw, lalaki ka at magkakapamilya. Sa anak mo na lang ikaw bumawi. Huwag mong hayaang maranasan nila ang nararanasan mo ngayon. Ganyan ang gulong ng buhay. Itigil mo na ang kakahabol sa mga taong hindi ka naman binibigyang halaga. Hayaan mo sila. Mabubuhay ka ng maayos kapag wala ka ng ibang inisip. Dahil yata sa ganda ng sinabi ni tatay, napayakap si Krisha sa kanya. Umiiyak. Alam kong nasasaktan siya ngayon pero kailan ba hindi? Parte na ng pagiging tao natin ang makaranas ng pagsubok. Ito ang dahilan kung bakit tayo humihinga. Ang kailangan lang, matuto tayo sa bawat hamon na dumarating sa buhay natin. Tuluyan ngang nag-alsabalutan ng mag-asawa at animo kung sino lang na iniwan si Krisha. Ni hindi sila nag-alala kung malubha ba ang kalagayan ng dalagita at napuruhan sa pagbubuhat ng kamay ng sariling ama. Gustuhin man ni Krisha na habulin ng kanyang mga magulang, hindi ko siya pinayagan. Nahirapan na kasi siyang gumalaw dala ng pamamaga sa parting likod niya kung saan siya tinamaan ng suntok ni Mang Rudy. Para na rin maasikaso ko siya, sa bahay namin naglagi si Krisha. Habang natutulog ang dalaga, kinausap ako ni tatay. May mga magulang talaga na hindi marunong maawa sa kanilang mga anak, ano? Mga magulang na walang ibang pinagmamalasakitan, kundi ang mga sarili lang nila. Tama po kayo, tatay. Ano kaya ang mabuting gawin para sa mga taong ganyan? Siguro dapat natin silang gantihan. Bigyan natin sila ng leksyon nang matuto naman sila. Sumusobra na kasi sila eh. Tama ka, anak. Ang mga magulang na ganyan kung umasta sa mga anak,
Dapat talagang saktan at gantihan. Tutal, tulog naman si Krisha. Bakit hindi ka manguha ng mahalagang bagay sa loob ng bahay nila para magamit natin? Kagaya po ng... Larawan, mga sulat kamay, mga laway o buhok, kahit na anong pagmamay-ari ni Rudy at May. Kailangan makuha mo, anak. Tay, baka po magkamali ako. Paano na lang kapag yung gamit pala ni Krisha ang makuha ko? Huwag kang mag-alala, Iha. Malalaman ko agad ang isang bagay kung kanino. Magtiwala ka lang sa akin. Dahil sa mga sinabi sa akin ni tatay, tumalima ako kaagad. Patago akong pumasok sa bahay nila Krisha at kinuha ang bagay na sa tingin ko ay pag-aari ng mag-asawa. Para safe, sinigurado ko na yung gamit na madalas nilang sinuot ang kinuha ko at binigay kay tatay kasama ang kanilang litrato. Natuwa naman si tatay at kaagad na isinagawa ang orasyon. Naging maingat siya sa pagkilos. Mahina lang din ang boses para walang sino man ang makarinig sa gagawin niya. Tay, dito na lang po muna ako sa sala ah. Mabuti pa nga, Iha. Nang makapagpahinga ka naman, ako na ang bahala rito. Tawagin niyo na lang po ako sakali man na may kailangan po kayo. Huwag kang mag-alala. Okay na to. Di bale, bibilisan ko lang para hindi naman gaanong gahol tayo sa oras. Tinalikuran ko na si tatay at sinimulan na niya ang ginagawa. Halos mabingi ako sa katahimikan hanggang sa magsalita siya ng mga katagang hindi ko naman kabisado. Mga katagang halos magpadugo sa aking ilong sa pagnanais na makaintindi. Mga katagang tila ba sumpa na nagkakaroon ng buhay at dahan-dahang gumagapang papunta sa isinumpa. Kalaunan, nakatulog ako sa sofa. Nagising ako sa mga yugyug na gawa ni Krisha. Nasilaw pa ako ng dumilat at mapagtantong mataas na pala ang sikat ng araw. Ate, bakit dito ka natulog? Wala ka pang kumot. Buti na lang hindi ka pinapak ng lamok. Hindi ko alam na nakatulog pala ako dito eh. Ano, kamusta nang pakiramdam mo? Masakit pa rin ang balikat ko, ate. Pero kaninang madaling araw, ginising po ako ni Tatay Domeng. Tinapalan niya ng halamang gamot ang namamaga kong likod. Hindi ko nga po alam na manggagamot pala siya eh. Ang sarap maging tatay ni Tatay Domeng, ate. Parang tunay na anak niya ako kung mag-alala siya sa akin. At parang tunay na rin kitang kapatid. Kaya magpakabait ka at aalagaan ka namin. Ate, ano po bang nagawa kong kabutihan sa mundo at ganyan kayo kabuti sa akin? Nakakaiyak tuloy. Hay nako, kapatid ang turing ko sa'yo. Kaya naman gagawin ko ang lahat, manatili ka lang ligtas at maayos, ha? Maraming salamat, ate. Hindi ko akalaing magkakaroon ako ng kakampi na kagaya mo. O paano, nag-almusal ka na ba? Halika na, sabay na tayo. Naging maayos ang buong araw namin ni Krisha. Para na rin siyang naging malaya sa bangungot ng pang-aabuso ng kanyang mga magulang. Kahit papaano, naging masaya na rin ako para sa kanya. Mahirap man pero alam kong magiging okay din ang lahat pagdating ng araw. Lumipas ang maraming araw na gano'n ang ginagawa namin ni Krisha. Gigising sa umaga at magkasabay na kakain, salitan sa pagliligo at magkasamang magtitinda. Kahit papaano napalago ko ng husto ang aking tindahan at nakapag-ipon pa ng pera si Krisha. Si tatay naman sa normal niya lang na trabaho. Saglit akong umalis para mamili ng mga kulang naming stock sa tindahan kaya kay Krisha ko na muna pinabantayan si tatay. Mabilis lang naman akong nakapamili. Pagkatapos ay pumara ng jeep para umuwi. Nagulat ako nang habang umuusad ang jeep ay isang hindi nakikilalang babae ang basta na lang nangalabit sa akin. Tessie, kumusta? Aling May? Ikaw ba yan? Oo, Tessie. Ako nga. Kumusta ka na? Kumusta na kayo sa lugar natin? Grabe, mga 1 buwan din akong hindi napagawi doon ah. Ayos lang naman po kami. Sa amin nga nakatira ngayon si Krisha eh. Kasi iniwan niyo siya. Buti na nga lang hindi niya kayo nireklamo, no? May rason ako kung bakit namin siya nagawang iwan. Rason? Anong klaseng mga magulang kayo? Sinaktan niyo ang anak niyo at inabandona. Kung tutuusin, kayang-kaya niya kayong kasuhan. Kaso lang hindi niya ginawa. Ewan ko ba kung bakit hindi niya ginawa eh. Kahit nilapastangan niyo na siya, aba awang-awa pa rin siya sa inyo.
Huwag mo naman akong taasan ng boses mo, Tessie. Pinapahiya mo ako niyan sa mga tao eh. Hiya? Dati nga kahit kalad ka rin niyo si Krisha sa labas ng kalsada, hindi nga kayo nahihiya eh. Tapos ngayon kumakaasta kayo parang santo? Sige, alam ko naman nahuhusgahan mo ako eh. Mas mainam nang sabihin ko sa'yo ang rason ha. Alam mo kasi Tessie, hindi ako mabuting ina. Pinili kong ilayo ang loob ko kay Krisha kasi nga hindi rin naman magtatagal at mawawala ako sa kanya. Hindi bali ng masama ang pagkakakilala niya sa akin o sa kanyang ama. Anong ibig niyong sabihin? Sobrang hirap ng buhay ng pamilya ko nung nagdadalaga pa lang ako. Halos lahat ng klaseng trabaho, pinasok ko na hanggang sa magkakilala kami ng tatay ni Krisha. Si Mang Rudy? Hindi, ibang lalaki. Nagulat ako sa naging revelasyon ni Aling May. Hindi ko akalaing sa tagal ko nang kilala si Krisha, wala man lang akong napansing kakaiba sa kanila ni Mang Rudy. Ni hindi ko napansing hindi pala sila magkadugo. Muli kong naramdaman ang haplos ng awa sa puso ko para kay Krisha. Paano na lang kapag nalaman niya ito? 15 anyos na si Krisha, hindi niyo man lang ba ito naikwento sa kanya, maski minsan? Paano ko sasabihin na kaya siya nabuhay sa mundo dahil produkto siya ng kasamaan ng ibang tao? Nabunga siya ng pang-aasulto sa akin at paglalapastangan sa pagkababae ko? Ano sa tingin mo ang mararamdaman niya? Si Mang Rudy, ano po ang role niya sa buhay niyo? Kababata ako si Rudy. Pareho kaming barumbado. Napasok sa masamang bisyo. Pero nang malaman niyang nabuntis ako, siya ang sumalo sa bata. Inangkin niyang galing sa kanya. Ang totoo niyan habang nagsasama kami ay nagkagusto na ako sa kanya. Umabot pa sa puntong mahal ko na yata siya. Kaso lang, iba talaga ang nakamulatan naming mundo. Puno ng karahasan, puno ng pasakit. Siguro nagtataka ka, bakit ako palaging nakasinghal? Palagi akong galit. Ginagawa ko yon para wag lumapit sa akin ang loob ng anak ko. Hindi kami kailanman naging malaya sa anino ng kanyang tunay na ama. Hanggang ngayon, hinahanap pa rin kami. Pero masaya ako, kahit papaano hindi na siya hahanapin. Kasi apelyido ni Rudy ang dinadala niya. Sakali man nakunin ako ng lalaki, ako lang ang mapapahamak. Ako lang ang mawawala. Lalo na ngayon may sakit ako, malubha, at mukhang hindi na ako gagaling pa. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ko sa lahat ng kanyang sinabi. Aminado ko, sobra akong nasaktan para sa nangyari sa buhay ni Krisha. Pero mas mahirap pala ang pinagdadaanan ng nanay niya. Ramdam kong nagmamatigas siya pero puno ng sakit ang dibdib. Wala na ako sa ipinapakita ni Mang Rudy sa kanya kasi hindi naman pala sila tunay na mag-ama. Hanggang sa huminto na ang jeep sa bababaan ko ay hindi ako nakaangal nang sabihin sa akin ni Aling May na balak niyang dalawin si Krisha. Nagulat na lang ang dalagita nang pagdating ko sa bahay namin, napansin niyang kasunod ko si Aling May. Inay? Anak? Krisha? Kumusta ka na? Nanay naman, huwag niyo naman po sana akong pinag-aalala palagi. Araw-araw akong umaasa na uuwi kayo eh, pero hindi naman nangyari. Patawad, Krisha. Patawad sa lahat ng kasamaan na nagawa ko sa'yo. Alam kong walang sapat na paliwanag para tanggapin mo ang pagpapakumbaba ko. Pero sana, maintindihan mo ko. Lahat ng ginagawa ko may rason. Hindi na po mahalaga yun sa akin, Inay. Ang mahalaga po, nandito ka na. Magkakasama na tayong muli. Hindi na tayo magkakahiwalay pa. Hindi pa ako sigurado sa bagay na yan, anak. Alam mo naman siguro, marami akong tinatago sa'yo na mas mabuti ng manatiling lihim kesa naman sa malaman mo pa. Saglit na napaupo si Aling May sa upuan sa labas. Nanghina ang ginang at kaagad na tinanggal ang suot niyang damit na mahaba ang manggas. Nagulat ako at nangilabot nang makita ang malalaking sugat niya sa buong katawan. Tila ba naaagnas na siya ng buhay. Anong nangyari sa inyo, Aling May? Nakakatakot naman yan. Ito yung karamdaman ko nung minsang magkasakit kami ng sabay ni Rudy. Bumalik lang nang iwan namin si Krisha at mas lalo pang lumala. Ano? Pinatingnan ko na sa doktor ito eh. Ang sabi, cancer daw sa balat. Hindi na maaagapan dahil stage 4 na. Sobrang lala na raw kung tutuusin. Nanay naman, bakit ngayon nyo lang po sinabi yan? Bakit hindi nyo pinaalam sa akin ng mas maaga? Para po sana naasikaso ko man lang kayo.
Pasensya na anak, hindi ko kayang sabihin sa'yo kasi… Nay, hindi naman po mahalaga sa akin ang paliwanag niyo eh. Ang sa akin lang, makasama ko kayo ni tatay, okay na ako doon. Huwag mo nang asahan ang tatay mo ha. Malubha na siya ngayon. Halos hindi na makahinga. Ayon sa doktor, may taning na rin ang buhay niya. Ano po bang nangyari kay Mang Rudy? Nagkasakit din kagaya ko. Mas nauna lang na naging malubha ang kalagayan niya. Bakit po ganun? Bakit nangyayari sa amin ang mga bagay na ito? Siguro, dahil sa ginawa namin sa iyo anak, hindi kami naging mabuting mga magulang. Palagi ka namin napagbubuhatan ng kamay. Alam kong mahihirapan na nating ibalik ang dati. Pero anong magagawa natin? Tatanggapin namin ang parusang ito. Dahil ito naman talaga ang dapat. Halos hindi ko na marinig ang sarili kong hikbi nang magkasundo silang magsasama ulit sa iisang bubong. Ang balak pa ni Aling May, sunduin si Mang Rudy para bumalik na sila sa bahay nila. Aniya, hanggang sa huling hininga, gusto niyang makasama ang mga taong mahal na mahal niya. Nagpaalam naman sa akin si Krisha at sinabing uuwi sila sa katapat na bahay para magsimula ulit. May sapat naman siyang naipon para sa ilang buwan nilang konsumo. Kailangan lang nilang magpakatatag. Ate, ayos lang po ba kung bumalik na muna kami ni nanay sa bahay namin? Gusto ko pong makasama ang mga magulang ko habang narito pa sila sa mundo. Oo naman, pumapayag ako. Basta palagi mong tatandaan na naririto lang ako lagi para sa'yo. Maraming salamat sa pag-aalaga mo sa anak ko. Habang wala kami ha, Tessie, tatanawin ko itong isang malaking utang na loob. Maraming salamat. Pasensya na rin sa mga nagawa ko dati. Wala po yun, Aling May. Ang mahalaga po ngayon, magkasundo na kayo ng anak nyo. Mahal na mahal po kayo niyan eh. Pati nga sa pagkain, nababanggit pa ang pangalan nyo. Kesyo hindi pa kayo nakakatikim ng pagkain ganito, ng ganun. Nakukonsensya po kasi ko dahil nakakakain ako ng masarap na pagkain pero yung nanay at tatay ko hindi man lang nakatikim. Di bale, Krisha, sa linggo mamimili tayo ng recados. Ipagluluto natin ng masarap na putahe ang mga magulang mo. Okay ba yon? Naku, payag na payag po ako. Siyempre kukunin ko rin po si tatay. Napangiti na lang ako sa tinura ni Krisha. Natuloy nga ang pagluluto namin para sa kanyang mga magulang. Sa katunayan, nakauwi rin ng bahay si Mang Rudy pero kagaya ni Aling May, payat na din at walang sigla si Mang Rudy. Tila ba namumutla at halos nahihirapan na ring huminga. Hindi ko nga alam kung maaawa ba ako sa kanya o hindi eh. Kasi ang alam ko lang, kilala na talagang barumbado noon pa si Mang Rudy. Walang nakakaalam kung talaga bang magbabago siya o hindi. Dito po tayo, Itay. Maupo po kayo. Susubuan ko po kayo, ha? Iya, hindi ko na kayang umuya. Baka naman pwedeng ibang pagkain na lang. Yung lugaw, gusto ko yun. Masarap. Baka naman po tumatakas lang kayo sa pagkain, Itay. Mas masarap kainin ng kanin kasi madali po niyong mababawi ang inyong lakas. Hayaan mo na anak. Sumasakit kasi ang lalamunan ko talaga eh. Ganito na lang. Medyo lambutan mo na lang ang ulam ha? Sige po, Itay. Aasikasuhin ko po. Iinitin ko ulit para medyo mabawasan ang katigasan ng karne. Bakit ba hindi natin ginawa to noon? Napakagaan pala sa pakiramdam. Ang mabait at palaging nakangiti ano? Ayos lang po yan, Itay. May oras pa naman po para magkasama tayo eh. Tsaka nandito ako, hindi ko po kayo iiwan. Tama ang sinabi ng anak mo, Rudy. Hayaan mo na. Babawi tayo ngayon. Lahat ng pagkukulang natin sa kanya noon, pupunuan natin ngayon. Alam kong marami pa tayong hahabuling pagkakataon. Mahal na mahal ko kayong dalawa. Kung alam nyo lang, hindi na ako papayag na mahiwalay pa sa inyong dalawa. Sana, naging mabait na ako noon pa man. Para naman hindi tayo gaanong magahol sa oras. Ako naman po, aalagaan ko kayo hanggang sa gumaling kayo. Tsaka wag niyo na pong isipin ang oras, Itay, Inay. Hindi po natutulog ang Diyos. Alam kong pagbibigyan niya ang hiling natin. Magbabago na kami, anak. Hinding-hindi ka na namin pababayaan.
Araw-araw kong dinadalaw ang pamilya sa kanilang tahanan. Tuluyan na ngang nakaratay sa kama sina Mang Rudy at Aling May. Humpak na ang kanilang mga pisngi at animo wala ng laman ang kanilang mga katawan. Puro butot balat na lamang kung susuriin. Minsan, naitanong ko kay Krisha kung hindi ba umiiyak sa sakit ang mga magulang niya tuwing gabi. Hindi naman ate, pakiramdam ko kasi iniiwasan nilang makita ko na nasasaktan sila. Kasi kapag hindi na ako nakaharap sa kanila, naririnig ko ang sisihan at ungulan nila na sobrang nagbibigay sa akin ng awa gabi-gabi. Ikaw, kumusta ka na ba? Nag-aalala po ako para sa kanila eh. Sana lang talaga gumaling na sila ate. Hindi ko kasi kakayanin kapag nawala na sila sa akin eh. Alam ko naman po na nahihirapan na sila. Pero sana kahit konting tiis pa hanggang sa makahanap ako ng gamot para sa kanila. Ang bait mong anak, Krisha. Pagpalain ka sana. Alam ko pakikinggan ka ng Panginoon sa bawat hilingin mo. Kayo po ang tunay na mabait, ate. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi kayo po ang palaging tumutulong sa akin sa tuwing nangangailangan ako. Alam mo dati, naiinis ako kapag tumatawag na sa iyong nanay mo. Para naman kasing wala siyang magandang idudulot sa iyo, kundi sakit sa puso lang. Pero nang magkausap kami ng nanay mo sa jeep, nakilala ko siya. Nalaman ko ang pagkatao niya. Mabuting tawang nanay mo, Krisha. Naging malupit lang siya sa'yo dahil sa mga bagay na minsan na ring sumira sa buhay niya. Pero ang mga tao kasi, kahit anong bigat ang nararamdaman, wala naman niyang ibang dapat na gawin kundi ang magkaintindihan, hindi ba? Mahalin mo ang nanay at tatay mo, Krisha. Sila na lang ang meron ka. Sana wag mong sayangin yun. Naiintindihan ko po kayo, ate. Tara po, silipin natin si nanay. Tumayo ang dalagita at inunahan ko sa pagpasok sa kwarto kung saan nakaratay ang kanyang mga magulang. Naabutan kong inaalalayan ni Krisha ang nanay niya sa pagbangon. Inay, may dala pong pagkain si Ate Tessie. Halika, kumain po kayo ni Itay. Kumain na po kayo, Aling May. Niluto ko po yan. Sana po magustuhan nyo. Inay, bakit po kayo umiiyak? Naaalala ko lang ang mga kagaguhan namin noon, anak. Sobrang nahihiya kami sa iyo ngayon eh. Hindi na nga mabilang ang perwisyo na ginawa namin sa iyo pero heto pa rin kayo ngayon. Inay, tama na po ang pagsisisi. Tapos na po yun. Maraming salamat, anak. Napakabuti mo. Nagyakapan ng mag-ina ngunit ako ang hindi makatiis sa nangyayari sa kanila. Pumapatak ang luha na iniwan ko sandali sina Krisha at Aling May, pinuntahan ko si Tatay Domeng sa kabilang kamalig. O anak, anong nangyari sa'yo? Bakit ka umiiyak? Tay, baka naman po pwede natin silang tulungan. Naaawa na po kasi ko sa kanila eh. Tama na ang karma na binigay natin. Sa tingin ko po nagsisisi na si Aling May. Huwag ka nang umiyak, anak. Sige, gagamutin ko sila. Huwag ka nang malungkot. Gagawin ko ang lahat. Bumalik lang sila sa dati, ha? Tahan na. Maraming salamat po, Itay. Tinupad nga ni Tatay Domeng ang kanyang pangako sa akin. Binigyan niya ng pangalawang pagkakataon ng dalawa. Pinagaling niya ang sakit nila Mang Rudy at Aling May. Nang mga panahong yun kasi, halos maratay na sa kama sina Aling May. Nalagas ang buhok at namamaho na ang katawan. Mistula nga silang monumento kung silipin ng mga tao eh. Kasi may halong pangungutya at kung ano-anong salita ang binibitiwan sa kanila. Hindi naman sumuko sina Aling May. Nagpatuloy sila sa gamutan. Hindi nila alam na maski si tatay may kinalaman sa pagkakalugmok nila. Gayunpaman, alam kong tuluyan na ngang bubuti ang kalagayan nila. Pumapasok na sa high school si Krisha. Si Aling May naman, gumagawa ng kakanin sa harapan ng tindahan nila. Si Mang Rudy naman, swerteng nakapasok ng trabaho sa tulong ni Chairman. Naging maayos ang buhay nila. Ate, maraming salamat sa tulong at pagmamahal na binigay mo sa amin ha. Isang malaking karangalan para sa akin na maalagaan mo at maging ate kita. Oh, anong drama na naman yan ha? Mahal kita ate. Sana po mahal mo rin ako. Kailan ba kita hindi minahala? Ikaw talaga masyado kang maraming nalalaman na kalambingan.
O, tama na yan. Malilate ka na. Ako na ang makikipaglambingan kay Tessie. Siya na rin ang nagsisilbi kong panganay eh. Narinig mo yon? Naku, mamaya niyan wala ka ng nanay. Hindi po mangyayari yon, ate. Marami kayong nagmamahal sa akin eh. Nagyakapan kaming tatlo. Simula nang makapagtrabaho si Mang Rudy sa bayan, kami na lang ang madalas na magkakasama ni Aling May at Krisha. Kapag may pasok naman si Krisha, sumasama sa kanya si Aling May para doon sa eskwelahan nila magtinda ng kakanin. Naging masagana na rin ang kanilang buhay at hindi na nag-aaway. Si Tatay Doming naman nagpatuloy sa kanyang ginagawa, nagbibigay ng karma sa mga taong pasaway at matitigas ang ulo. Gayunpaman, kahit hindi siya ang Panginoon, alam kong naging instrumento din naman siya. Kahit papaano may mga taong nagsisisi sa kanilang mga nagawang kasalanan. Hay nako, nahahawa na ako sa pagiging madrama niyo ah. Hayan, maiiyak na naman ako niyan eh. O siya, magsialis na kayo. Baka abutan kayo ng traffic sa daan eh. Basta mamaya, huwag niyong kalilimutan na dumaan dito ha. Kaarawan ni tatay, isurprise naman natin siya. Sige, kami nang bahala, iha. Aalis na kami. Ate, aalis na kami ha. Ingat ka. Kayo ang mag-iingat, babiyahe pa kayo. Kinawayan ko ang mag-ina at pinagpatuloy na ang pagdidisplay ng mga paninda. Wala nang igagaan pa ang loob ko simula nang magkaayos na ang mga kapitbahay ko. Sa ngayon 29 anyos na si Krisha. May sarili ng bahay at lupang nabili sa tabi naman ng tahanan namin. Nagawa niyang iangat ang pamilya niya sa hirap. Isa siyang manager sa bangko at may sarili ng kotse. Wala siyang asawa. Aniya wala pa sa isip niya ang lumagay sa tahimik. Buwanan kong mag-family trip ang tatlo na ikinatuwa naman namin ng aking tatay. Ako nga pala ay may pamilya na at may 2 anak na puro inaanak ni Krisha. Nagpapasalamat ako sa Panginoon na sa dami ng binigay niyang grasya sa amin ng aking ama, isa si Krisha sa nagpagising sa amin na walang puwang sa mundo ang magtanim ng sama ng loob sa kapwa. Kaduguman natin sila o hindi. Makapangyarihan ng pag-ibig. Dito natin nakukuhang magpatawad at magbigay ng ikalawang pagkakataon sa mga mahal natin sa buhay na minsan nang nalihis ng daan. Hanggang dito na lamang po. More power po sa inyong channel at God bless. Naway kapulutan po ninyo ng aral ang aking ibinahaging kwento. Pero bago ko po tapusin ito, gusto ko pong mag-shoutout sa mga masusugid nating tagapakinig. Shoutout po kina Sir Marty Moran from Tanay Rizal na lagi daw pong nakikinig sa ating mga kwento. Sir Rason Yao from Kuwait, kay Vampire o I Love Traveled, kay Luga Abigail from Baclayon, Bukidnon, kay Elgin TV Vlog na laging nagko-comment sa mga stories natin, kay Miss Mercy Smile na nag-comment sa kinatatakutang kapitbahay upload na ang ganda raw po ng pagdi-deliver ng taga-kwento at mga nagdrama ng ating kwento. Salamat po ma'am at nagustuhan nyo. Kay Matt Sarol na laging nagsasabing ang gaganda po ng stories natin. Kay Miss Vivian Beterbonia at Ma'am Petronila Balyelos na lagi pong nag-heart sa mga upload natin. Kay Ma'am Angelina Ignacio, kay Sir John Lawrence Recañas at kay Sir Peter Monton. Sir Vincent Kayabyab na nag-comment po sa Ginahasang Tindera upload na gusto raw po niya ang kwentong ito at detalyado raw po ang story sa simula hanggang wakas. Wala daw po talagang nagwawaging kasamaan. Salamat po sa pagko-comment, sir. Shoutout din po kina Sir Melchor Dacula, Ma'am Lynette Reparado, kay Miss Isa Nix o Pilyang Sweet 26 na nag-comment sa Inggitera na kapitbahay upload na new hobby daw po niya ang makinig sa mga stories sa channel na ito. Thank you po ma'am. Kay Normski 25 na taga Negros Occidental at nag-comment na hindi raw po kumpleto ang araw niya pag hindi nakikinig ng mga stories natin. Salamat po. At kay Ma'am Marisil Makababad at kay Ma'am Let Sakay. Salamat po sa lahat ng nag-like, share at comment sa mga upload natin. Sisikapin ko pong ma-shoutout ang iba pa nating listeners na nagpapa-shoutout po sa mga susunod kong upload. Muli, ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong pakikinig.